Hindi bababa sa 27 individual ang nasawi sa sunog sa isang bar sa Chatuchak sa Bangkok, Thailand. Animoy bumubuga ng apoy ang club na yan, kasabay ng takbuhan ng ilan palabas ng nagliliyab na establishmento ayon sa Department of Disaster and Prevention and Mitigation ng Thailand. Mahigit 6 na po ang sugatan, 22 sa kanilang nasa critical na kondisyon. Kwento ng isa sa mga nakalitas, mabilis na napuno ng usok ang establishmento matapos magkasunog. Posible raw na nagsimula sa stage ang sunog, kaya nagtakbuhan ng mga tao sa likurang bahagi ng club. Pero walang daan palabas doon. Bumisita roon kanina ang Thai Prime Minister at sabi niya, walang malinaw na karatula kung nasaan ang mga fire exit. Ayon sa mga opisyal ng Bangkok, may 2 fire exit sa bar, pero nahaharangan ng mga beer crate at mesa. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng sumiklab ang sunog dahil sa electrical short circuit sa aircon ng club. Ilang buwan mula nang magbitiw si dating Budget Secretary Amenna Pangandaman, muli siyang nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, bilang CEO ng isang government-owned and controlled corporation. Binatikos ang appointment ni Pangandaman, lalo't nabanggit ang kanyang pangalan kaugnay ng maanomalya umanong flood control scam. Ang depensa ng Malacanang sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si Amenna Pangandaman ang nakupong sekretary ng Department of Budget ng panahong pinanday ang mga kinwestyong national budget na lubhang nabahira ng korupsyon. Ilang beses siyang humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nito at kabilang siya sa mga idinawit sa umano'y pangungumisyon sa mga flood control projects. Nagbitiw siya sa pwesto noong Nobyembre na nakaraang taon dahil daw sa delikadesa. She sacked me now because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So. Ngayon, makalipas ang 8 buwan, nagbabalik sa gobyerno si Pangandaman. Itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairperson at chief executive officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank, isang government-owned and controlled corporation. Yusek, ibig sabihin po ba nitong appointment na ito ay walang kasalanan sa flood control scandal ang dating budget secretary sa mata ng Pangulo? And that she now enjoys the trust and confidence of the President and now for a new government post? Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya, sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amenna Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. Ang appointment ni Pangandaman, binatikos si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Hindi naiimbestigahan, hindi nakakasuhan, pero na-appoint as CEO ng isang government bank. So kung ikaw ang involved sa pagre-release ng pondo para sa flood control projects at biglang nag-resign ka, ngayon appointed as CEO ng isang government bank, anong tawag dito? Ano sa palagay nyo? Rewarded? Kung babalikan, binanggit si Pangandaman ang puganting dating Congressman Zaldico, isa sa mga personalidad na sinasabing nasa gitna ng umano'y flood control scam. Sabi ni Ko, si Pangandaman umano ang nagsabi sa kanya ng utos ng Pangulo na magsigit ng 100 billion pesos sa BICAM nung binubuo ang 2025 national budget. Nagsimula ito nung tumawag si Amenna Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Itinanggi na noon ng Pangulo ang aligasyon. Sa joint affidavit din ng 18 dating sundalo na hiniharap ni Atty. Levito Baligod, sinabi nilang tinanggap umano mismo ni Pangandaman ang i-deliver nilang 2 maleta ng pera. Ipinagtanggol na Malacanang ang bagong appointment ni Pangandaman. Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taong sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Yusek, doesn't this send the wrong signal na mag-a-appoint po ang Pangulo ng isang nadawit at nagbitiw sa kasagsagan ng flood control scandal, and especially at this time when the accusation against his administration is that he is only chasing selective justice? Kaya nga po sinabi natin, sa ngayon po ay wala tayong nakikitang anumang kaso na kinakaharap ni dating Secretary Amenna Pangandaman. Kung meron po sila maikakaso at meron po sila ebidensya,
sila po ay malaya na magsampa ng kaso. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Pangandaman, pero itinanggi na niya ang mga paratang. Dati na rin niyang sinabing wala nang kinalaman ng kanyang tanggapan sa paggastos ng pondo sa national budget. Wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Wala din po eh. Sinabi rin noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan nila ang maaring naging partisipasyon ni Pangandaman sa flood control scandal. Humihingi kami ng update mula kay Remulla. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ng tubig sa Angat Reservoir kahapon, habang malayo rin sa normal na level ang iba pang reservoir sa Luzon. Pero posibleng mabago na yan dahil sa sunod-sunod na pagulan. Ang paliwanag kung bakit hindi pa yan damasa ngayon sa pagtutok ni Rafi Tima. Kabi-kabila ang mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa mula pa noong nakaraang linggo. Dahil sa pinaigting na habagat, bunsod ng bagyong Inday. Pero kung umaapaw ang ilang ilog na nagpabaha sa ilang kalsada, kabaligtaran ng kondisyon sa ilang reservoir sa Luzon. Sa Pantabangan Reservoir sa Nueva Ecija, muling lumitaw ang simbahan ng Lumang Bayan ng Pantabangan noong Biyernes dahil sa bumababang level ng tubig dito. At sa patuloy na pagsadsad ng tubig kahapon, nadagdagan pa ang mga lumang strukturang muling nakita. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, nasa 177.46 meters ang Pantabangan ngayong araw. Malayo sa 216 meters na normal high water level nito. Kahapon din naitala sa Angat Reservoir ang pinakamababang level nito sa kasaysayan na umabot sa 155.91 meters, mas mababa sa 157.56 meters na record low na naitala noong 2010. Bagaman bagyang umakyat sa 156.09 meters ang level ng tubig sa Angat ngayong araw, malayong-malayo pa rin yan sa 210 meters na normal high water level nito. Meron po tayong tinatawag na lag time. So, yung iba po kasi mga pag-ulan ay nabuhos doon po sa mountainous area po ng watershed. So, meron pa pong time para bumaba yung tubig mula sa bundok, papunta po doon sa, or makapag-report siya ng positive or pagtaas ng level ng tubig po sa isang dam. Sabi ng Pag-asa, ngayong araw, lahat ng reservoir sa bansa umangat dahil sa mga pag-ulan. Kapag ganito pong season talaga, lahat po ng dam is pababa po yung trend. So, pagdating po ng mid-July to end ng July up to first week or sa start po ng August, doon po nagre-recover po yung or recovery period ng lahat po ng minomonitored na dams po dito sa Luzon. Gayunman, mas mababa pa rin sa 160-meter critical level ang Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Kapag meron po tayong ine-expect na bagyo na talagang dadaan po sa watershed po ng Angat, yun po talaga yung may significant na kumbaga dagdag po dun sa level ng tubig ng Angat. Sa kabila ng mga nagdadating ang bagyo, dapat pa rin umanong pagandaan ang paparating na very strong El Nino na mararanasan sa bansa ngayong taon at tatawid hanggang 2027. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mula sa pangamba sa mga aftershock hanggang sa pagkawala ng tirahan at pagkakakitaan. Patuloy ang pagtitiis at paghihirap ng ilang pamilyang apektado ng lindol at pagguho ng lupa sa Barangay San Jose, General Santos City. Kaya sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan, narating ng GMA Kapuso Foundation ang mga liblib na lugar para maghatid ng tulong. Mahigit isang buwan na mula nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8 na sinundan ng landslide sa Purok Tanda, Barangay San Jose, General Santos City. Pero ang 85 pamilyang lumikas sa lugar, kabilang si Cheche, nagtitiis pa rin sa mga trapal at tent na itinayo sa gilid ng kalsada. Hindi kami na pwede bumalik doon kasi critical area yung lugar namin. Sobrang naawa talaga ako sa sitwasyon namin sa Purok Tanda, ma'am. Hirap na hirap talaga kami. Kahit may trapal, may tent kami, pero kung umuulan, ma'am, basa talaga yung mga kasama namin. Hindi pa nga din daw siya makabalik sa pagsasaka sa bukid dahil sa kanilang kalagayan. Dagdag pa rito ang trauma at takot na dulot ng mga nararanasan pa ring aftershock. Isa tuloy sa kanilang pinoproblema ang pagtugon sa pangangailangan nila sa araw-araw.
Sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa Barangay San Jose para maghatid ng food packs, hygiene kit, tubig at ready-to-eat chicken, katuwang ang Universal Guardians Brotherhood. Nandito tayo sa isang mountainous barangay. Nandito rin yung mga indigenous people. Tayo ay tutulong sa lubos ng ating makakaya. Magpakain din tayo ng lugaw at namahagi ng tent. Ang GMA Kapuso talagang tumutulong sa mga komunidad. That's why nandyan kami para suportahan lahat ng ginagawa nila. Sa kabuuan, 2,000 individual ang ating natulungan. Mula sa pangamba sa mga aftershock hanggang sa pagkawala ng tirahan at pagkakakitaan. Patuloy ang pagtitiis at paghihirap ng ilang pamilyang apektado ng lindol at pagguho ng lupa sa Barangay San Jose, General Santos City. Kaya sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan, narating ng GMA Kapuso Foundation ang mga liblib na lugar para maghatid ng tulong. Mahigit isang buwan na mula nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8 na sinundan ng landslide sa Purok Tanda, Barangay San Jose, General Santos City. Pero ang 85 pamilyang lumikas sa lugar, kabilang si Cheche, nagtitiis pa rin sa mga trapal at tent na itinayo sa gilid ng kalsada. Hindi kami na pwede bumalik doon kasi critical area yung lugar namin. Sobrang naawa talaga ako sa sitwasyon namin sa Purok Tanda, ma'am. Hirap na hirap talaga kami. Kahit may trapal, may tent kami, pero kung umuulan, ma'am, basa talaga yung mga kasama namin. Hindi pa nga din daw siya makabalik sa pagsasaka sa bukid dahil sa kanilang kalagayan. Dagdag pa rito ang trauma at takot na dulot ng mga nararanasan pa ring aftershock. Isa tuloy sa kanilang pinoproblema ang pagtugon sa pangangailangan nila sa araw-araw. Sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa Barangay San Jose para maghatid ng food packs, hygiene kit, tubig at ready-to-eat chicken, katuwang ang Universal Guardians Brotherhood. Nandito tayo sa isang mountainous barangay. Nandito rin yung mga indigenous people. Tayo ay tutulong sa lubos ng ating makakaya. Magpakain din tayo ng lugaw at namahagi ng tent. Ang GMA Kapuso talagang tumutulong sa mga komunidad. That's why nandyan kami para suportahan lahat ng ginagawa nila. Sa kabuuan, 2,000 individual ang ating natulungan. Kasabay ng ikalawang bugso ng pamamahagi ng tulong at pakikipag-ugnayan sa mga apektadong LGU, nagkaroon ng landslide sa malapatan sa Sarangani, pati sa Glan, na iginangguho ng tulay papasok ng bayan, kaya hindi natuloy ang unang hakbang sa kinabukasan school supplies distribution sa lugar. Kaya magkakaroon ng GMA Kapuso Foundation ng ikatlong bugso ng Operation Bayanihan sa katapusan ng buwan para sa mga naapektuhan ng lindol at habagat sa Socsargen. At sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Isang light craft landing station ang pinasinayaan sa Camiguin para mapadali ang pagbiyahe roon. Tugon po yan sa tumataas na demand ng mga turista sa isla ayon sa Pangulo na nagpasinaya sa landing station. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Benoni Port Operations Building sa lugar. Mas komportable ito para sa mga biyahero lalo na kung stranded sila kapag may mga kanseladong biyahe dahil sa masamang panahon. Ilang araw bago mapanood sa mga sinehan, nakakwentuhan muna ng GMA News ang director at cast ng pelikulang The Odyssey. Isa dyan si Matt Damon na aminadong ito ang pinakamahirap niyang ginawa sa kanyang 38-year movie career. Narito ang report ni Lin Ching.
Mga kapuso, dito ngayon sa Mumbai, India para makausap ang bida ng pelikula, The Odyssey. Sina Matt Damon at saka si Tom Holland. Kasama lang ang direktor nila, si Christopher Nolan. It was a nightmare in all the right ways. Yan ang pabirong sinabi ni American actor Matt Damon tungkol sa hirap na pinagdaanan niya to play Odysseus, ang hero sa 3,000-year-old Trojan story ng Greek poet na si Homer. Ito na nga raw ang pinakamahirap na pinagdaanan ni Matt sa kanyang 38-year movie career. It just required so much effort and expertise from so many people. We all were pushed harder than we've ever been pushed. Having worked with Matt twice before this, what was that one factor that you saw in him that you decided he is your perfect Odysseus? If you look at Matt's other performances, he's often an accessible everyman, you know, whether he's playing the character in The Martian, or We Bought the Zoo, or Good Will Hunting, or whatever. But he's also Jason Bourne, this kind of cold assassin. Odysseus needed certainly both of those things. He's an actor of incredible range. Tommy said that Matt is exactly who you hoped he would be. So what can you share with us about him as a person, as a mentor? His optimism and his joy and his passion for the work, it feels like that hunger and drive to achieve something that has never been done before was exactly what it would have been like at the beginning of his career. You know, that torch has never gone out. It's maybe even gotten brighter. And for me as an actor to see someone who is leading by example and, you know, knows every crew member's name and has a personal relationship with everyone on set really gave me so much to look up to and to learn from. Anne said that she wishes her sons will grow up to be like you because Oh, you're that's a very dream. sweet. You're a dream son. That said, as a son, what are the teachings of your parents that molded you into the man that you are? I think never take anything for granted. The moment you start taking those things for granted is the moment that you'll get lost. Hollywood is a crazy place and fame is a really interesting thing to deal with. And staying tethered to the ground and remaining true to the person you were before all of those amazing things happened, I think is a really, really important life skill. And my dad used to do this thing to me when I was a kid, when I was growing up and I was making movies, where if I had a moment where I was being difficult or something, he would go, "God, you're such a movie star." And it was such a important lesson to me to try and prove to him, like, no, I'm still your son. He also said that you're so good at directing that people overlook the fact that you're a wonderful writer as well. So there are so many lines that you wrote in The Odyssey that hits the heart. For me, it was, leap of faith you have never yet made. Is there a leap of faith that you have yet to make in terms of cinema? It's a very, very good question, and not one I'm prepared to answer. I mean, yes is the simple answer, but yeah, I'm not here to expose my weaknesses. The Odyssey is essentially a journey, and every chapter in a person's life in itself is a journey. What is the most important journey to you? The whole thing's a journey. Yeah. You know, it's about trying to grow and evolve and do better in every facet of your life, and experience the wonder and joy of life, and build real relationships with people. You know, particularly in your home life. You know, becoming a father and all of what that means, that responsibility, but also the care in those relationships, and yeah, I think it's all really connected. The work that we do is it draws on our own lives, and so there's a deep connection between our purpose, you know, and our work, and the things that we hold the dearest. Mula sa Mumbai, India, ako si Linching, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isang negosyante ang nalagasan ng 100,000 piso makaraang masalisihan ng riding in tandem sa Maynila. Ngayong buwan lamang, 2 beses na umanong nakapambiktima sa lungsod ng mga suspect. Pinaaksyonan yan sa inyong Kapuso Action Man. Sa video na ipinadala sa inyong Kapuso Action Man, masdan ang lalaking nakaitim na jacket na makikitang daraan sa tabi ng itim na sasakyan. Ilang saglit pa, makikita siyang babalik malapit sa driver's side. Sandaling lilingalinga bago tuluyang
buksan ang pintuan para hablutin ang bag sa loob. Nangyari yan habang abala ang driver at may-ari sa pagbaba ng mga sakay. Ang halaga ng natangay, aabot sa 100,000 piso kasama ang iba pang mahalagang ID at dokumento ng may-ari ng sasakyan na itago natin sa pangalang Celia. Pamimili ko po yan ng mga supplies na i-deliver ko rin po. Hindi ko naman din inaasahan dahil mabilis lang naman kami magbababa. Nasalisihan na po kami ng ganong kung kabilis. Iisa lamang ang daing ni Celia makarang maperwisyo ng pananalisi. Sa uri po ng hanap buhay ko, obligado kong puntahan ng bangko. Magpapakancel ako ng passbook, which is 3 po yun. So, different companies yan. Then, ang BIR ko, kailangan ko din sabihan kasi nakakonekta sa bangko ko po yung ng BIR ko. So, marami yung trabahong nakakaabala. Gusto ko rin po talaga mahuli siya. Sinamahan ng inyong Kapuso Action Man si Celia sa Manila Police District at sa kanilang pag-iimbestiga. Nakapagtala na umano ng 2 insidente ng parehong modus sa lungsod. Isa sa Santa Mesa, isa sa Sampaloc. Hinihintay nila yung sasakyan na pumarada at habang nakaparada to, siyempre bukas yan, sasalisihan ngayon nila yung may-ari ng sasakyan. Kapwa nasa kote na ang riding in tandem na mga suspect nitong huling linggo ng Hunyo. Pareho rin silang sinampahan ng kasong theft. Yung suspect natin ay parang notorious na ito na magnanakaw kasi nag-start siyang magnakaw at the age of 16. At ngayon ay 21 years old siya. Sa aming research, nakakita kami ng 9 incident ng pagnanakaw niya. 7 sa Pasig, meron isa sa Pangasinan, meron isa sa Bulacan, tapos 2 dito ngayon sa Manila. Isa sa 2 suspect ang nagpaunlak ng panayam. Driver po nung pamangkin ko po. Opo. Kasama po sa akin na hindi ko naman po akalain na ganyang gagawin. Sabi niya sa akin, may kukunin lang po siya na may tatagpuin daw po siya. Pinaghintay niya lang po ako ng ilang minuto. Balik niya po, meron na po siyang 2 bag. Inabutan niya lang po ako ng pera na bahid po sa pagdadrive. Magkano ho yun? Mga 2,000 po. 2,000. Tapos yung kabuang pera, saan napunta? Hindi ko po alam. Para iwas sa lisi, may paalala ang mga otoridad sa publiko. Make it certain na pagbababa tayo ng sasakyan, ilak natin yung kotse natin. Basta may pagkakataon na opportunity sila, sasalisi. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. May kinontrata nga bang assassin si Vice President Sara Duterte para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez? Isa po yan sa mga inusisa sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice. At mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, hinanap nga ng mga senador sa ikalawang testigo ng prosekusyon. Meron ba na assassin na kinontrata itong si Vice President Sara Duterte para kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayon kay Attorney Jeremy Lotok, alam yan maaari ng Intelligence Service ng NBI o mismong ni NBI Director Melvin Matibag. Pero sabi ng prosecution, meron o walang assassin, grave threats o matinding pagbabanta pa rin yan na itinuturing nila na isang impeachable offense. Samantala, lahasang sinabi ng depensa sa korte, walang kinontrata si Vice President Sara Duterte na assassin. Sabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, mismong ang pananalita ni Vice President Sara Duterte ang patunay na may kinontrata na siyang assassin para patayin ng Pangulo, ang First Lady at nooy Speaker. Nakita namin, may kinausap na siya even before the press conference was held on November 23, 2024. So base sa kanyang statements, sa inyong pag-aanalytika, meron na siyang nakausap na kinontrata. Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya. Kaya halos iisa ang tanong ng mga senator judge na tumayo pagkatapos ng direct examination. Meron nga bang kinontratang tao ang bise para patayin ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito?
Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information. Tanong ni Senator Judge Tulfo, ano ang motibo ng Vice Presidente sa pagbabanta at may nakita ba ang NBI ng mga ginawa ng Vice para maisakatuparan ito? Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements? Pero sagot ni Lotok, nakatutok sila sa pag-iimbestiga kung grave threats nga bang maituturing ang pagbabanta ng Vice laban sa Pangulo. So far as the Cybercrime Division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Yes, Your Honor. Dagdag pa ni Lotok, maaaring si NBI Director Melvin Matibag o ang Intelligence Service ng NBI ang may impormasyon dito. Paano kung hindi matunton ng aktual na assassin? Tanong ni Senator Judge Joel Villanueva. Hindi na ba ito maituturing na grave threat? Sagot ni Lotok, grave threat pa rin ito. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Dagdag na sagot ni Lotok sa mga senador, hindi porket walang assassin na mapatunayan ay wala ng basehan ng kasong grave threats laban sa Vice. Ang mga pahayag niya raw noong November 23, 2024 sa online press conference at 3 iba pang pahayag ay sapat na basehan na itinuturing na grave threats. Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senador Aquino, dineretso na ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggi man lamang ng Vice na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala. Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. Bukod sa isyu ng assassin, tinanong din ng ilang mga senador kung bakit mali-mali ang mga petsa ng mga dokumentong hawak ng prosekusyon. Halimbawa, paano raw nangyari na meron ng complaint affidavit ng pagbabanta ng Vice noong November 6, 2024, gayong sa parehong petsa ay inilalabas pa lamang ang subpoena para sa mga posibleng testigo. Ipinunto rin na November 6 ni hindi pa nangyayari ang online press conference ng Vice kung saan ginawa ang umunoy pagbabanta. November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. We shall await. Let the document speak for itself. Vicky, hinihingi na ng prosekusyon na unahin at isunod dito kay Attorney Lotok itong si NBI Director Melvin Matibag, pero kinokontest yan, pinapalagan yan ng depensa, pero wala pang desisyon ang Senate Impeachment Court dahil patuloy pa rin itong cross-examination kay Attorney Lotok. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Matapos ang makasaysayang niyang paglalaro sa Wimbledon, umakyat na sa ika-28 pwesto ang ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA. Ipinaghanda siya ng Malacanang ng homecoming reception. Live mula doon, nakatutok si Juan Marina. Juan? Yes, Mel, hindi na itago ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagiging fan ni Alex Ayala sa iginawad sa kanyang welcome reception dito sa Malacanang ngayong gabi. Ika nga ng Pangulo, isa ito sa mga pagkakataong masarap maging Pangulo dahil nakakaharap niya mga tulad ni Ayala na hinahangaan ng buong bansa. Todo puri ang Pangulo sa mga naabot ni Ayala, lalo na itong round of 16 sa Wimbledon na siyang pinakamalayong narating ng isang Filipino tennis player. Kahanga-hangaan niya ang ipinapakitang determinasyon at tibay ng loob ni Ayala at sa lahat ng pagkakataong ito ay hindi raw nakakalimutan ni Alex na ipagmalaki na siya ay isang Pilipino. Sa kanya naman pahayag, sinabi ni Ayala na labis ay pinagpapasalamat ang suporta ng sambayanan at lubos niyang ikinagagalak na nakikita ng lahat. Hindi lang kanyang mga tagumpay kundi ang lahat ng sakripisyong kanyang ibinubuhos sa kanyang bawat laro at sa mga oras na ginugugol sa training at paghahanda sa kanyang mga laban. Sa kanya raw bawat laban, tanga niya ang Pilipinas at ang buong sambayan ng Pilipino, kasabay ng pangako na patuloy niyang pagbubutihin sa ngalan ng Pilipinas. Umakyat na nga, Mel, ang Women's Tennis Association o WTA ranking ni Ayala sa 28th mula sa 29th. Binigyan ng presidential citation si Ayala sa seremonya ngayong gabi. Hindi raw ito karaniwang pagkilala at pangako ng Pangulo lahat ng kailangang suporta mula sa gobyerno
Magsabi lang siya ay ibibigay sa kanya. Si Ayala naman may regalong sombrero at mga tennis ball para sa first couple. Nagpapatuloy, Mel, hanggang sa mga oras ito ang homecoming reception. You never fail to remind everyone that you are a Filipina. You never fail to do that. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. At yan, Mel, ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.